King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 265. Yun Haiyang. Ang pagbaba ng City Lord ay nagdulot ng pressure sa buong Taigan Palace. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay nabahala. Kung tutuusin, ang Flooding Lake City Lord ay masasabing ang Panginoon sa lugar na ito. Ang kanyang lakas at katanyagan ang namuno sa lugar na ito. Malamang, noong bata pa ang Flooding Lake City Lord, isa siyang kababalaghan sa Flooding Lake Liu family at may pinakaasang maabot ang True Lord rank. Sa kabutihang palad, tila ang City Lord ay walang anumang awayan at narito lamang upang hanapin ang kanyang manugang. City Lord, ang iyong manugang ay nasa palasyo na ligtas na nakikipag-usap kay Master. Magalang na sabi ng True Spirit Realm expert na nagbabantay sa Taigan Palace. Bahagyang huminto ang Flooding Lake City Lord at binawi ang kanyang aura. Sigurado ka bang hindi siya nagdulot ng gulo? Kinumpirma ng City Lord. Mapait na ngumiti ang isa sa mga panday. Nagdulot siya ng gulo ngunit nang makilala niya si Master, inanyayahan siya sa mga panloob na bulwagan. Oo, hindi pa ako nakakita ng sino mang nagdudulot ng gulo na maging bisita. Ang mga disipulo ng panday ay hindi kapanipaniwala at ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord ay lubhang makulay habang kumikislap ang kanyang mga mata. Malapit na. Pumasok si Liu Qingxen sa Taigan Palace. Narito ang anak na babae ng City Lord. Mukhang pinahahalagahan ng pamilya Liu ang manugang ng City Lord. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa loob ng bulwagan at nalaman ni Liu Qingxen na medyo kakaiba ang ekspresyon ng kanyang ama. Nagdulot ba si Zhao Feng ng malaking gulo? Maingat na tanong ni Liu Qingxen. Masyadong komplikado ang kanyang emosyon ngayon. Sa isang banda siya ay nakikiramay habang sa kabilang banda, siya ay umaasa. Kung si Zhao Feng ay nagdulot ng malaking problema at binaygo ang kanyang ama, maaaring parusahan siya ng huli. Gayunpaman, hindi kaagad tumugon ang City Lord. Sa sandaling ito, sabay na lumabas sina Zhao Feng at Taigan Master mula sa inner hall. Bahagyang nagsisisi si Taigan Master tungkol sa talento ni Zhao Feng sa pagpapanday. Brother Zhao, kung may oras ka, pumunta ka sa bundok ng Taigan. Kung handa kang maging panday, laging bukas ang pinto ko. Ngumiti si Taigan Master at pinaalis si Zhao Feng. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ni Liu Qingxen. Hindi ba't nagdulot ng kaguluhan si Zhao Feng? Bakit siya tinatrato ng may ganitong paggalang? Maaaring makita ng sino man na si Taigan Master ay labis na kahanga-hanga kay Zhao Feng na isang napakalaking kaibahan sa City Lord, na binigyan niya ng walang malasakit na saloobin. Para siyang tinatrato ng isang estranghero. Oo naman, pupunta ako kapag nakolekta ko na ang lahat ng mga materyales. Sa ilalim ng nalilitong ekspresyon ng iba, nagpaalam si Zhao Feng kay Taigan Master. Pagkatapos maglakad palabas ng Taigan Palace, ang City Lord at si Liu Qingxen ay tumingin ng kakaiba kay Zhao Feng. Ang kabataan ay natatakpan ng isa pang patong ng ambon na mahirap makita. Sa ilalim ng pagtatanong ng City Lord, buong kabab ang loob na sinabi ni Zhao Feng kung ano ang nangyari. Ang dahilan kung bakit binibigyang importansya ni Taigan Master si Zhao Feng ay dahil sa pagiging misteryoso pati na rin sa kanyang talento sa panday. Nang marinig ang paliwanag, nagkatinginan ang City Lord at Liu Qingxen. Ang City Lord ay malalim na tumingin kay Zhao Feng. Akala niya ay nakita na niya ang brat na ito ngunit mas ikinagulat siya ng huli. Paano ito? Dahil may kasunduang kasal ka na kay Qingxen, bahagi ka ng pamilyang Liu ko. Ang mga gastos sa pag-aayos ng Luo Haobao ay babayaran ng City Lord Palace. Bukod doon, kailangan mong subukan at lumikha ng magandang relasyon kay Taigan Master. Ang mga salita ng Flooding Lake City Lord at nagligtas kay Zhao Feng ng maraming pera. Salamat Senior, ang ibig kong sabihin. Bienan. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Noong nakipag-deal siya kay Taigan Master noon, ang mga materyales ay nagkakahalaga sa kanya ng humigit kumulang 100 hanggang 200,000 primal crystal na bato dahil hindi pumayag ang maliit na pas ang magnanakaw na palitan ang misteryosong prasko. Kung hindi, ang mga materyales ay babayaran lahat ng Taigan Master. Iniisip lang ni Zhao Feng ang problemang ito at hindi inisip na isang simpleng pangungusap mula sa City Lord ang nagligtas sa kanya.
Ang City Lord ay tumanggo sa kanyang ulo bilang kasiyahan habang ang kanyang opinyon kay Zhao Fang ay naging mas malaki. Hindi alam ni Liu Qingxin ang kanyang nararamdaman. Kung magpapatuloy ito, ang posisyon ni Zhao Fang sa puso ng kanyang ama ay magiging mas mataas at mas mataas. Kasabay nito, ang mahiwagang patong ng ambon ng kanyang magiging asawa ay lalong kumakapal. Isang batang beast tamer na may tumpak na mga kasanayan sa archery at isang eye bloodline. Talino sa panday na nagpabuntong hininga pa si Taigan Master. At ang maliit na pas ang magnanakaw na iyon na marunong maging invisible. Ilang sikreto ang mayroon ang kabataang ito. Sa wakas ay napagtanto ni Liu Qingxin na ang kanyang magiging asawa ay hindi simple, ngunit ang interes ng taong ito sa kanya ay bumaba ng pababa, halos hindi na siya pinapansin. Habang iniisip ni Liu Qingxin si Zhao Fang, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinaalis siya sa kanyang mga mata. Pagkatapos bumalik sa City Lord Palace, ginamit ni Zhao Fang ang mga koneksyon ng pamilya Liu para sa paghahanap para sa mga materyales na kailangan para ayusin ang Luo Haobao. Ang mga gastos na ito ay binayaran lahat ng City Lord. Malinaw na hindi alam ni Zhao Fang ang salitang walang kahihiyan dahil inilista rin niya ang mga mapagkukunang nawawala sa kanya upang ayusin ang Yin Shadow Cloak. Sa ngayon, binigyan siya ng malaking kahalagahan ng City Lord kaya ang tagapangasiwa ng City Lord Palace ay magalang sa kanya at hindi siya kinwestiyon. Ang lahat ng mga materyales na kailangan ay natipon sa loob ng 10 araw. Kinuha ni Zhao Fang ang mga mapagkukunan at nagtungo sa Taigan Mountain. Sa palasyo ng Taigan, kailangan ko ng assistant para pagbutihin ang Luo Haobao kaya kailangan mong tumulong. Hiniling ni Taigan Master. Walang problema. Medyo alam ni Zhao Fang ang tungkol sa pagpapanday at ang pagiging katulong ng isang master ng panday ang pangarap ng marami. Gayunpaman, nakita niyang kakaiba na partikular na tatanungin siya ni Taigan Master. Dahil ba sa talento niya? Ang batang ito ay napakaraming kaalaman tungkol sa mga mapagkukunan. Gagamitin ko ito para subukan siya. Lihim na binigyan ni Taigan Master si Zhao Fang ng mahigpit na mga kinakailangan. Siniyasat ng God Spiritual Eye ng huli ang mga mapagkukunan upang ang bawat pagkakamali ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. Ang kanyang pangunawa, kontrol, at focus ay nalampasan ang iba ng hindi mabilang na beses. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay maaaring palakihin at palakihin ang mga bagay sa daan-daang tiklop. Dahil dito madali niyang nakikita ang mga kasiraan ng anumang bagay. Nang tumulong si Zhao Fang, ang kanyang mga aksyon ay malutong at lubos na responsable dahil ang mga susunod na hakbang ay isinasaalang-alang ang kinalabasan ng Luo Haobao. Napansin ni Taigan Master ang mga kilos ni Zhao Fang at labis siyang nabigla. Ganyan katumpakan. Kahit na ang mga bihasang matandang panday ay hindi masyadong tumpak. Pinigilan ni Taigan Master ang pagkabigla sa kanyang puso. Sa sandaling ito, para bang nakita niya ang pinakamagagandang jade sa mundo. Ang pagpino sa Luo Haobao ay nangangailangan ng halos 4 hanggang 5 araw, at sa prosesong ito, binigyan ni Taigan Master si Zhao Fang ng malaking bahagi ng trabaho habang binibigyan siya ng mga payo. Dati nang natutunan ni Zhao Fang ang pagpino ng pil pati na rin ang pag-set up ng mga array. Ngayong mayroon siyang master level na taong gumagabay sa kanya, umunlad na rin ang kanyang kaalaman. Ang pangunahing punto ay ang pagkontrol sa apoy na ginawa pa ni Taigan Master kay Zhao Fang. Mayroong iba't ibang mga hakbang sa pagkontrol sa apoy na ang kahirapan ay kapareho ng paggawa ng tableta. Ang mga resulta ay nagulat muli kay Taigan Master. Bukod sa karanasan at paghihigpit sa paglilinang, perpekto ang kontrol ni Zhao Fang. Isang likas na kababalaghan sa pagpapanday. Pinigilan ni Taigan Master ang saya sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, ang Luo Haobao ay nagtagumpay sa pagpapalakas. Ang orihinal na Luo Haobao ay nabago ang mga katangian nito pagkatapos na sumanib sa mahiwagang sangkap, at pagkatapos nitong pagpino, ito ay sumanib sa isang mahalagang Ice Soul Mystic Crystal. Ang mga naturang mahalagang materyales ay hindi mahahanap ng ganoon kabilis kung hindi dahil sa mga koneksyon ng pamilyang Liu. Ang bagong Luo Haobao ay bahagyang mas malaki kaysa sa orihinal na sukat na mayroong Azure Blue na kulay sa ibabaw nito. Ang laki ng Ice Lotus Mark ay naging mas malaki at nagkaroon ng mas malalim na kulay. Pagkatapos pagsamahin sa mga bagong materyales, tumaas ang pinsala sa Luo Hao Arrows.
Ayon sa kaalaman ni Zhao Fang, ang Luohao arrows ay naglalaman ng mga elemento ng hangin at kidlat. Bilang karagdagan sa nakakatakot na lamig, ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Ang Luohao Bow at Luohao arrows ay umabot na sa pinakamataas na antas na mortal weapon at high-grade mortal weapon ayon sa pagkakabanggit. Ang kombinasyon ng dalawa ay naging napakalapit sa spiritual na grado. Maaari nitong duminahin ang anumang mortal tier na armas. Medyo nasiyahan si Taigan Master sa produktong ito. Mas nagustuhan ito ni Zhao Fang. Ang kapangyarihan at mga katangian nito ay perpekto at ang halaga nito ay maihahambing sa mga sandata na may gradong espiritual. Nang makumplito ang Luohao Bow, kinuha ni Zhao Fang ang kanyang Yin Shadow Cloak. Sa katotohanan, ito ang tunay na layunin ni Zhao Fang at ang halaga nito ay mas mataas kaysa sa Luohao Bow. Isang nasirang item sa pamana. Si Taigan Master ay may time na ekspresyon. Bagamat natipon na ang lahat ng materyales, kailangan pa rin ni Taigan Master na humanap ng paraan kung paano ito ayusin. Tumango si Zhao Fang at iniwan ang Yin Shadow Cloak habang bumalik siya sa City Lord Palace. Sa ikalawang pagdating niya ay ipinatawag siya ng City Lord. Sa palasyo ng City Lord. Sa isang tahimik na lounge. Ang City Lord at si Liu Qingxen ay humihigop ng tsaa habang nag-uusap at nakangiti. Nasa lounge ang isa pang kabataan. Zhao Fang, halika rito. Ito ang pinsan ni Qingxen, si Yun Haiyang. Pinsan ni Liu Qingxen. Hindi maiwasan ni Zhao Fang na bahagyang magulat dahil ang pangalan ng taong ito ay halos kapareho ng Yunhai Master. Ang buong pangalan ng Haiyun Master ay Yunhai samantalang ang pinsan ni Liu Qingxen ay tinawag na Yun Haiyang. Nang siya ay ipinakilala, isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Yun Haiyang. Sister Qin, ito ang magiging asawa mo. Baka sa mukha ni Yun Haiyang ang pagkasuklam at pagkasuklam, ang perpektong diyosa sa kanyang puso ay ikakasal sa kakaibang asher na ito na may isang mata na kabataan. Habang nag-uusap sila, naunawaan ni Zhao Fang na itong Yun Haiyang ay nagmula sa isa sa apat na pamilya, ang Yun family, at noong sila ay maliit pa, sina Yun Haiyang at Liu Qingxen ay nagkaroon ng magandang relasyon. Si Yun Haiyang ay nagpahayag ng mga pahiwatig ng puot at paghamak habang sila ay nagsasalita, galit sa katotohanan na si Liu Qingxen ay ikakasal kay Zhao Fang. Ang huli ay humigop ng kanyang tsaa at walang pakialam, na naging sanhi ng galit ni Yun Haiyang sa kanyang puso. Nakita ito ng City Lord sa kanyang mga mata ngunit hindi niya ito pinigilan. Biglang bumangon si Yun Haiyang at ngumiti. Nabalitaan ko na ang mga kasanayan ni Brother Zhao sa pag-archery ay pinakamataas na antas. May alam din akong archery, bakit hindi ikumpara ang ating kakayahan? Shua. Walang pakialam kung papayag si Zhao Fang o hindi, isang berdeng iskarlata na sinaunang busog ang lumitaw sa kamay ni Yun Haiyang. Isang misteryosong marka ng apoy ang makikita sa busog, na parang sumisimbolo sa galit at layunin ng labanan ng mga may-ari nito. King of Gods, Kabanata 266. Pagpapatuloy. Ang pana sa kamay ni Yun Haiyang ay gawa sa mga kakaibang materyales at ang aura nito ay nalampasan ang normal na peak-grade mortal weapons. Ang grado nito ay napakalapit sa gradong spiritual tier. Archery. Hindi tumanggi si Zhao Fang. Ang kanyang Luohao Bow ay na-upgrade na at umabot sa isang bagong antas. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong subukan ito. Kasabay nito, nagpalitan ng mga ngiti si Liu Qingxen at ang City Lord, wala silang intensyon na tanggihan ang kahilingang ito. Nang tawagin ng City Lord si Zhao Fang, naunawaan ni Liu Qingxen ang intensyon ng kanyang ama. Si Yun Haiyang ay hindi nasisiyahan sa kasal ni Liu Qingxen at ngayong nakita niya si Zhao Fang paano siya magiging magalang. Gayunpaman, nang magpakita si Yun Haiyang ng paghamak at pagkasuklam kay Zhao Fang, walang ginawa ang City Lord. Baka may nakatagong dahilan kung bakit pinakasalan ni Qingxen ang brat na ito. Mukhang may pag-asa pa ako. Nakita ni Yun Haiyang ang saloobin ng City Lord at tuwang-tuwa siya habang pinipigilan niya ang pananabik sa kanyang puso. Hindi niya alam na hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng City Lord. Sinusubukan lang ng City Lord si Zhao Fang. Fenger, hindi ka tutol dito, di ba? Umaasa ang City Lord kay Zhao Fang.
Naghinala si Zhao Feng na sinusubukan siya ng City Lord sa simula ngunit dahil gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng Luo Haobao, hindi siya tumanggi. Pagkatapos, pumasok sina Zhao Feng at Yun Haiyang sa isang open archery field. Marami ang orihinal na mamamana dito ngunit agad silang naalis. Anong ginagawa nila? Ang manugang ng City Lord ay sumusubok sa mga kasanayan sa pag-archery sa isang kamag-anak. Sa paligid ng archery field ay isang maliit na pulutong. Si Zhao Feng at Yun Haiyang ay nakatayo sa magkabilang panig. Ayon sa pamantayan, inihambing ng mga archery ang mga kasanayan at katumpakan. Ang ilang mga mamamana ay naglabas pa ng ilang mga target. Nakakabagot ang mga kasanayan sa archery. Ang mga tunay na mamamana ay kailangang makaranas ng dugo at apoy. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Yun Haiyang. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa talakayan. Sina Yun Haiyang at Zhao Feng ba ay pumapasok sa isang labanan sa buhay at kamatayan. Gaya ng inaasahan nila, iminungkahi ni Yun Haiyang ang isang labanan sa pagitan ng mga mamamana sa City Lord. Hindi na ito pagsubok ng mga kasanayan sa archery, ito ay isang labanan. Fenger, wala kang anumang hindi pagkakasundo diba? Tanong ng City Lord sa tono ng pagkonsulta. Sa sandaling ito, hindi mahirap para sa lahat na makita na naririto si Yun Haiyang para manggulo. Dahil ito ay isang labanan, magkakaroon ng mga pinsala. Ang puso ni Yun Haiyang ay napuno ng lamig. Ang brat na ito ay nagmula sa labas ng Canopy Great Country at hindi pa naging asawa ni Chengxen. Kahit napatayin ko siya dito, walang tatayo para sa isang patay na henyo. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, nagmula siya sa isa sa 4 na pamilya, ang pamilyang Yun. Kaya, kahit na pinatay niya si Zhao Feng, ang Flooding Lake City Lord ay walang magawa sa kanya. Wala akong hindi pagkakasundo. Dahan-daang kinuha ni Zhao Feng ang Luo Haobao. Kasunod nito, ang buong archery field ay ipinatupad ng isang array upang ang labanan sa loob ay hindi makapinsala sa mga manunood. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Liu Chengxen na maging bahagyang nakikiramay kay Zhao Feng dahil pakiramdam niya ay walang magandang intensyon si Yun Haiyang. Huwag kang mag-alala. Sa akin dito, walang anumang kamatayan. Kumpiyansa na sabi ng City Lord habang tinatapik siya at ngumiti. Bahagyang nakahinga si Liu Chengxen at bahagyang nagigilty dahil ginagamit ng kanyang ama si Yun Haiyang para subukan si Zhao Feng, na naging dahilan upang malagay sa panganib ang huli. Sa loob ng archery field, sina Yun Haiyang at Zhao Feng ay nagharap sa isa't isa. Dahil ito ay isang palitan ng mga kasanayan sa pag-archery, may mga patakaran na nagsasaad na pinapayagan lamang silang gumamit ng kanilang mga busog at wala ng iba pa. Ang kultibasyon ni Yun Haiyang ay umabot na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang kanyang tunay na lakas ay malapit sa Liu Chengxen. Gayunpaman, dahil ito ay palitan lamang ng mga busog at palaso, hindi siya natakot ni Zhao Feng. Magsimula na. Kinuha ni Yun Haiyang ang berdeng iskarlata na pana sa kanyang kamay at isang pulang nagninangas na liwanag ang lumitaw mula sa busog na sumanib sa kanyang pulang-pula na True Force. Higit pa rito, isang berdeng patong ng matalim na hangin ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Yun Haiyang, parang hadlang. Flame element bow na may dagdag na hangin. 80% pagkakataon ng epekto ng pagsabog. Siniyasat ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang kalaban at tumalon ang kanyang puso. Ang kultibasyon ni Yun Haiyang ay umabot na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at nagkaroon ng mas malakas na totoong puwersa. Ang busog sa kanyang kamay ay may katangian ng apoy at may dagdag na hangin. Ang pinsala nito ay maaaring agad na pumatay ng mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Nang makita ito, nagpa siya si Zhao Feng na tapusin ang labanang ito ng mabilis. Makinis ang kanyang mga kilos, at sa sandaling maalis ang Luo Haobao, 3 Luo Hao arrow ang bumalik sa busog at isang layer ng yelo ang bomb alot sa katawan ni Zhao Feng. Ang katawan ni Zhao Feng ay napapaligiran ng yelo at mga arko ng kidlat na walang tigil na kumakaluskos. Sa dulo ng 3 Luo Hao arrow, lumitaw ang mga tipak ng matalim na kidlat habang ang buntot ng mga arrow ay mga bola ng hangin. Ang busog at palaso ng batang ito ay naglalaman ng 3 elemento ng yelo, kidlat at hangin. Mga armas din sila ng mag-ina. Bulalas ni Yun Haiyang at hindi maiwasang bahagyang magselos. Nagustuhan niya ang mga busog,
ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang mahusay na produkto. Halos tiyak na ang gayong bagay ay nagmula sa isang master level na panday. Tapusin ito ng mabilis. Binitiwan ni Yun Haiyang ang tali sa kanyang kamay kasabay ng isang malakas na pagsabog. Q. Isang maitim na arrow na nagngangalit na may apoy na tumungo kay Zhao Feng na parang dragon ng apoy at hangin. Nagtagumpay siya sa unang pag-atake, na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng kalamangan. Ang puso ni Yun Haiyang ay napuno ng kagalakan. Ang labanan sa pagitan ng mga mamamana ay napakabilis at isang segundo ay maaaring magpasya sa labanan. Gayunpaman, sa mismong pagpapaputok niya ng kanyang palaso ang PC ni Zhao Feng sa Luo Haobao ay nanginginig. Beng! Isang matangkad na Asher Arrow ang nagbigay ng mga spark habang lumilipad ito sa hangin, na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Naramdaman na lamang ni Yun Haiyang ang pag-ikot ng kanyang mga mata bago ang isang arco ng kidlat at pati na rin ang magulong hangin ay sumugod patungo sa kanya. Boom! Ang palaso ay unang bumangga sa iskarlata na pulang palaso sa himpapawid. Ang malamig na hangin at nagngangalit na apoy ay nagsanagputok bago sumabog, na naging sanhi ng isang balahibo ng usok na bomb alot sa kalahati ng field. Tinitigan ng mga mamamana sa labas ang eksena nang nakanganga ang mga bibig. Q. Isang palaso ang tumusok sa usok at bumaril patungo kay Yun Haiyang. Ang bilis nito ay napakabilis at nalampasan ang bilis ng tunog. Ang ekspresyon ni Yun Haiyang ay kapansin-pansing nagbago habang galit na galit niyang pinaikot ang kanyang true force, na lumilikha ng mga ahas ng apoy na sumanib sa hangin, na lumilikha ng hadlang ng hangin at apoy. Sa ilalim ng kalahating hininga, na-control na ni Yun Haiyang ang sitwasyon. Nang malapit na ang araw ni Zhao Feng, 10 hanggang 20% na lang ng kapangyarihan nito ang natitira. Ang lamig at kidlat lang ang nagdulot sa kanya ng kaunting problema. Huminga siya ng malalim at pinakipot ang kanyang kalahating True Spirit Chi, naghahanda na magpadala ng mas malalakas na pag-atake. Gayunpaman, sa oras na ito, 2 kidlat ang bumaril sa hangin at nagdulot ng bug zone ng nagyayelong hangin. Nagpaputok si Yun Haiyang ng palaso ng apoy ngunit nilamon siya ng pagsabog ng kidlat at lamig. Sa sandaling ito, ang hangin ay umuungol habang ang yelo at kidlat ay bumagsak. Nagsimulang manigas ang katawan ni Yun Haiyang. Hindi pa nakakaputok ang kanyang ikatlong palaso ngunit tumaas sa ibang antas ang lamig at kidlat sa kanyang katawan. Dumating ang ikatlong palaso ni Zhao Feng. Sa archery field, si Yun Haiyang ay tinangay ng mga kumikislap na kidlat. Napasigaw siya at napaungol ngunit napawi ang boses niya habang natatakpan ng layer ng yelo ang katawan niya. Sa kalahati lang ng hininga, si Yun Haiyang ay naging isang human eye sculpture. Huminga ng malalim ang mga manunood at nagising mula sa kanilang pagkagulat. Natigilan ang flooding Lake City Lord at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang sumugod siya kasama ang True Spirit Chi upang iligtas si Yun Haiyang. Si Taigan Master talaga ay naaayon sa kanyang pangalan. Ang pangatlong palaso ko ay maaaring magbanta sa mga nasa True Spirit Realm ngunit ang gastos ng True Force ay nakakatakot. Bulalas ni Zhao Feng habang inilalayo ang Luo Haobao at mabilis na nakahinga. Ang kapangyarihan ng Luo Haobao ay tumaas pagkatapos ng pagpino ngunit sa sandaling iyon ay ginugol ni Zhao Feng ang isang kapat ng kanyang True Force. Kapag ang isa ay nakarating na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa kanila magagamit ang Luo Haobao ayon sa gusto nila. Sa larangan ng archery, matapos ang tulong ng City Lord, hindi na nanganganib ang buhay ni Yun Haiyang ngunit nakakagulat ang kanyang pinsala, isang braso niya ang nabali. Ang labanang ito ay natapos na may kapansanan. Ang mga panganib sa pagitan ng isang labanan ng mga mamamana ay makikita mula rito. Bakit mo siya sinaktan ng husto? Tumaas ang kilay ni Liu Qingxen habang nagsasalita. Halos lumuwa ang mga mata ni Zhao Feng. Ngayon siya ang biktima. Sinubukan ng City Lord na subukan si Zhao Feng at gamitin si Yun Haiyang bilang sibat. Gusto ni Yun Haiyang napatayin si Zhao Feng. Ang huli ay ang tunay na biktima ngunit tinapos ang laban sa pamamagitan lamang ng 3 pana. Ang labanan ng mga mamamana ay masyadong mapanganib. Kung nagpatuloy ang labanan, si Zhao Feng ay namatay na. Matapos ma-upgrade ang Luo Haobao, ang gastos ng True Force ay masyadong malaki. Bagaman, ang busog ni Yun Haiyang ay hindi gaanong masama kumpara kay Zhao Feng,
Dahil sa pagkakaiba sa paglilinang, nanalo sana ang una kung magpapatuloy ang laban. Sa sandaling ito, nagsalubong ang mga kilay ng Flooding Lake City Lord. Si Yun Haiyang ay isang direktang inapo ng pangunahing pamilya ng Yun at may komplikadong pagkakakilanlan. Ngayong nawala ang kanyang braso, hindi na maliit ang problemang idinulot. Una niyang tinansya na ang tsansa na manalo sa pagitan ng Yun Haiyang at Zhao Fang ay 60 at 40% ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos ng lahat, si Yun Haiyang ay kilala sa kanyang mga kasanayan sa pag-archery sa pamilya Yun at nalampasan niya si Zhao Fang sa mga tuntunin ng paglilinang. Ang resulta ay ikinagulat ng City Lord at Liu Qingchen. Natawa si Zhao Fang sa kanyang puso dahil nagdulot siya ng kaguluhan para sa City Lord. Ang mga pagsubok ng huli ay nagpatupad ng pagnanais ni Zhao Fang na makatakas. Kung natalo siya ngayon, sino ang tatayo sa kanya? Napabuntong hininga si Liu Qingchen sa kanyang puso at alam na hindi ito kasalanan ni Zhao Fang. Sinubukan muna ng kanyang ama si Zhao Fang at may malisyosong intensyon ang kanyang pinsan. Gayunpaman, ang nagwagi ay hindi ang City Lord o si Yun Haiyang. Si Yun Haiyang ay naging may kapansanan at ang ulo ng City Lord ay masakit sa pagsisikap na lutisin ang problemang ito. Si Zhao Fang lang ang wala. Pagkatapos ng pagsubok na ito, nalaman ng Flooding Lake City Lord na ang kabataang ito ay maaaring magdala sa kanya ng higit pang mga sorpresa pati na rin ng mas maraming problema. Higit pa rito, nalaman ni Liu Qingchen na ang kanyang magiging asawa ay nagiging mas misteryoso. Para siyang kinulong sa suson ng ambon. Siya ang nakatadhana sa buhay niya. Sa parehong gabi, umupo si Zhao Fang na naka-cross-legged sa lupa at marahang hinawakan ang Luo Haobao sa kanyang kamay. Pagkatapos ng pagpipino, ang kapangyarihan ng Luo Haobao ay tumaas ngunit sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Fang, mahirap itong gamitin sa buong potensyal nito. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pag-unawa sa huling seksyon ng unang Lightning Inheritance. Sa isip niya, ang mga eksena mula sa Lightning Inheritance ay sumikat. Ang sunod-sunod na arko ng kidlat ay bumuo ng mga makikinang na ilaw tulad ng mga paputok. Lumipas ang mga araw at sa isang tiyak na sandali, isang titig ng katuparan ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Fang. Ang mga arko ng kidlat na kasing ninipis ng sapot ng gagamba ay nakaukit ng hindi pangkaraniwang simbolo na katulad ng isang namumulaklak na bulaklak sa kanyang kamay. King of Gods, Kabanata 267. Mahiwagang pagtitiwala. Ang asher na simbolo ay binubuo ng kidlat, ito ay parang arko. Ito ay katulad ng simbolo na natanggap ni Zhao Fang sa Floating Crest Trial. Ang mga arko ng kidlat sa loob ng selyong ito ay naglalaman ng malalim na layunin at kumakatawan sa pagkaunawa ni Zhao Fang sa Lightning Inheritance. Kasabay nito, sa isip ni Zhao Fang, ang first level ng Lightning Inheritance ay ganap na lumiwanag at ang ikalawang palapag ay nagpakita ng mga senyales ng paggising, ito ay hindi gaanong madilim tulad ng dati. Sa ikatlong palapag naman, itim pa rin. Ang Lightning Inheritance ay nahahati sa 3 level. Ang mga nasa Ascended Realm ay karaniwang nakakaintindi lamang sa unang palapag samantalang ang ikalawang palapag ay nangangailangan ng isa na nasa True Spirit Realm. Para sa ikatlong palapag, ang isa ay kailangang nasa ikatlong ranggo man lang ng True Spirit Realm, ang True Lord rank. Kung naiintindihan ko ang buong Lightning Inheritance, may pagkakataong maabot ang Origin Core Realm. Bahagyang nagpakawala si Zhao Fang at ang Asher Lightning Seal sa kanyang palad ay naging isang bulaklak na kasing laki ng kamaon na namumukadkad sa hangin bago nawala. Sa sandaling ito, ang buong first level ay naintindihan ni Zhao Fang at ang pasukan sa second level ay bukas. Ang tanging problema ay ang katotohanan na ang ikalawang palapag ay nangangailangan ng isa na maging True Spirit Realm upang maunawaan ito habang ang ikatlong palapag ay para sa True Lord rank. Sinubukan ng kamalayan ni Zhao Fang na pumasok sa second level, ngunit ang mga imahe at eksena sa loob ay naging dahilan upang hindi siya makahinga. Anumang eksena ay mayayanig ang puso ni Zhao Fang at ang pag-unawa na ito ay lubhang nakakapagod. Gayunpaman, kahit noon pa man, nagulat si Zhao Fang. Kahit na mahirap intindihin ang second level, hindi ito imposible. Ang mahirap at imposible ay dalawang magkaibang konsepto. Wala pa ako sa kalahating hakbang na True Spirit Realm, bakit ko pa kayang intindihin ang second level? Napaisip si Zhao Fang.
Ang tanging naiisip niyang sagot ay ang espiritual na mata ng Diyos. Ang espiritual na mata ng Diyos ay nagbigay sa kanya ng malakas na enerhiya sa pag-iisip at ng kakayahang makaunawa at umunawa. Sumanib ang kamalayan ni Zhao Feng sa kanyang kaliwang mata. Sa kanyang kaliwang mata, ang Azure Abyss ay umabot na sa 7 talampakan 7. Parang umabot na sa limitasyon. Ang cultivation ni Zhao Feng ay nasa 6th sky lamang ngunit ang Azure Abyss ay umabot ng mahigit 7 talampakan. Nang matuno ni Zhao Feng ang Ghost Mark, bumagsak ang kanyang cultivation. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang pangunawa at pagkatapos na matutunan ang kasanayan sa enerhiya ng pag-iisip, naging dahilan ito ng pag-unlad niya. Sa pag-iisip pabalik sa Concealed Dragon Ruins, ang kanyang mental energy level ay kapantay ng ilang cultivator sa half-step True Spirit Realm. Mas malakas ang level ng mental energy niya kaysa dati. Habang nagulat si Zhao Feng, isang misteryosong malabong asol na liwanag ang lumitaw sa gitna ng Azure Abyss at isang malamig na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Ito ay, ang puso ni Zhao Feng ay nanginginig habang ang mahinang asol na liwanag ay mabilis na nawala, gayunpaman, ito ay isang kapangyarihan na hindi pa niya nakita noon. Isang maliit na bahagi lamang nito ay nagpayanig sa puso ni Zhao Feng. Maaaring ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos ay nasa bingit ng isa pang paggising. O umabot ba ito sa isang pambihirang tagumpay na punto? Hindi maiwasan ni Zhao Feng na mag-isip. Natitiyak niya na ang kanyang antas ng mental energy ay nalampasan ang karaniwang mga cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ito ay dahil sa pag-unawa na nakuha niya sa Origin Core Ruins at ang pag-unlad ng pagkumpleto ng unang palapag ng Lightning Inheritance. Nangangahulugan ito na ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Zhao Feng ay lumampas sa kanyang cultivation at sa gayon, pinahintulutan siyang maunawaan ang isang bahagi ng ikalawang palapag. Ang pagtaas ng antas ng enerhiya sa pag-iisip ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng mga insight patungo sa pagkontrol sa True Force. Sa parehong gabi, ipinagpatuloy ni Zhao Feng na pinagsama-sama ang kanyang pundasyon at naramdaman ang paggalaw ng kanyang True Force na naging mas maayos. Ang mga thread ng True Force ay mas manipis pa kaysa sa isang karayom ngunit napaka-condensed at paminsan-minsan ay kumikislap sa kidlat. Makalipas ang kalahating araw, may pakiramdam si Zhao Feng na maaari siyang bumalik sa 7th sky kahit kailan niya gusto. Higit pa rito, kapag siya ay nakalusot, ang kanyang pundasyon at lakas ng kanyang True Force ay magiging mas malakas kaysa noong ginamit niya ang shedding spiritual peel. Ang pagbaba ng cultivation noong huling pagkakataon ay makikitang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na maging mas malakas pa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang paglilinang ay mas malaki kaysa sa dati at kapag siya ay muling nagtagumpay, ito ay magiging isang ganap na kakaibang kaharian. Gayunpaman, kumikinang ang mga mata ni Zhao Feng, hindi sigurado kung tatawid ngayon o mananatili sa tuktok ng 6th sky. Kapag naayos na ang Yin Shadow Cloak ko, halos makumplito na ang plano ko. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang kanyang paligid at napansin ang 4 na eksperto sa half-step True Spirit Realm na nag-survey kay Zhao Feng. Ang 4 na ito sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nakasuot ng maitim na damit at dalubhasa sa pagsubaybay at pagtatago. Ang True Spirit Chi sa kanilang mga katawan ay umabot na sa 50%. Mahihirapan si Zhao Feng na labanan ang kahit isa sa kanila kapag ginanap ang laban para sa mapapangasawa. Ang 4 na ekspertong ito ay malinaw na sapat upang alagaan si Zhao Feng. Makalipas ang 3 araw, sa isang silid sa ilalim ng lupa ng Taigan Palace, kumpleto na ang solusyon para ayusin itong Yin Shadow Cloak. Ngayon ay kailangan lang nating ayusin ito, sabi ni Taigan Master. Hindi itinago ni Zhao Feng ang katotohanang dinadalisay niya ang kanyang luho-hawbaw sa Flooding Lake City Lord ngunit sa pagkakataong ito, ang mga preparasyon ng Yin Shadow Cloak ay gagawin ng lihim. Kaya, kailangan pa rin ni Zhao Feng na tulungan si Taigan Master ng personal at hindi sa tulong ng ibang mga apprentice. Tama, ang proseso ng pag-aayos ng Yin Shadow Cloak ay sobrang komplikado. Ang ganitong kontrol ay hindi isang bagay na magagawa ng isang normal na apprentice. Ngumiti si Taigan Masters. Sa pagkakataong ito si Taigan Master ay nagbigay ng komplikado at mahigpit na mga kinakailangan kay Zhao Feng. Dahil dito ay naghinala ang huli dahil halatang iniistorbo siya o sinusubok siya ni Taigan Master.
Gayunpaman, alam niya na kung mas mataas ang mga kinakailangan, mas mababa ang pagkakataon ng pagkabigo at mas malaking pagtaas sa kapangyarihan. Walang pakialam na ibinigay ni Taigan Master ang lahat ng mga gawaing ito kay Zhao Feng at dahil pinaghihigpitan si Zhao Feng ng karanasan, gagawa siya ng paminsan-minsang pagkakamali na itatama ni Taigan Master. Ang ilan sa mga mas mahirap na gawain tulad ng pagkontrol ng apoy at pagukit ng mga array ay ibinigay pa kay Zhao Feng. Sa ikatlong araw, nagsimulang bumuhos ang pawis mula sa noo ni Zhao Feng nang sa wakas ay nakaramdam siya ng pagod. Tanggalin mo ang eye patch mo, tingnan natin ang limitasyon mo. Nakangiting sabi ni Taigan Master. Huminto si Zhao Feng bago tanggalin ang eye patch at nagpakita ng matalim na asher na mata. Sa sandaling makita ni Taigan Master ang espiritual na mata ng Diyos, bahagyang nanginag ang kanyang puso at naantig. Hindi mahaharangan ng eye patch mo ang totoong aura sa mata mo lalo na kapag ang lakas ng mata mo. Bibigyan kita ng bagong eye patch balang araw. Sabi ni Taigan Master bago sinenyasan si Zhao Feng na magpatuloy. Sa pagkakataong ito, si Zhao Feng ay walang anumang alalahanin habang binuksan niya ang kanyang God's Spiritual Eye at sinimulang tapusin ang mga gawaing ito. Sa ilalim ng sitwasyong ito ang kanyang perceivement at control ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Ang iyong mata ay perpekto para sa panday. Kung payag ka kaya kitang palakihin para maging panday na Grandmaster. Hindi mapigilan ni Taigan Master na matuwa. Ano ang punto sa pagsubok ng aking mga kasanayan? Huminto sa pagtatrabaho si Zhao Feng. Sa nakalipas na ilang araw ang trabaho ni Zhao Feng ay lumampas sa mga normal na apprentice at maging sa limitasyon ng ilang matandang panday. Ngumiti si Taigan Master. Hindi ko na itatago. May humiling sa akin na gumawa ng makapangyarihang spiritual grade na sandata na mga ngailangan ng pagtutulungan ng dalawang master ng panday, at maaaring hindi pa ito magtagumpay. Ano ang kinalaman nito sa akin? Nagtataka na tanong ni Zhao Feng. Ang sandata na ito ay nagmula sa isang sinaunang blueprint at napakahirap. Ang hindi maisip na kontrol at katumpakan ay kailangan kung hindi ay mabibigo ito. Nang magsalita si Taigan Master dito, bahagyang huminto siya. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Feng habang siya ay mahinang nagsasalita. Mukhang nagawa mo na ang iyong mga plano noong unang dumating ang junior na ito sa Taigan Palace. Tama, mahahanap mo ang mga kahinaan sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa isang item. Ito ay isang bagay na kahit ako ay kakailang ganing maglaan ng kaunting oras. Hindi sumang-ayon si Taigan Master. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na mag-isip. Maaari niyang tulungan si Taigan Master ngunit ano ang mga benepisyong nakuha niya rito? Kailangang malaman ng isa na may natitira na lamang ng kaunti sa 2 buwan bago ang petsa ng kanyang kasal kay Liu Qingxin, wala nang masyadong oras na natitira. Hihihi, ang kikitain mo sa pagkumpleto ng armas na ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Sa puntong ito pa lang, hindi mo na ito matatanggihan. Mahiwagang ngumiti si Taigan Master, puno ng kumpiyansa. Oh, medyo nagtaka si Zhao Feng, biglang inilatag ni Taigan Master ang kanyang spiritual sense at binalot ang buong silid. Nakakita si Zhao Feng ng bahagyang kakaibang aura. Ang blueprint para sa mga sandata na ito ay nagmula sa isa sa 4 na dakilang mana na lugar. Ang Heaven's Legacy Inheritance. Sinabi ni Taigan Master kay Zhao Feng ng may tame-time na ekspresyon. Heaven's Legacy Inheritance. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na huminga ng malamig. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay unang nireranggo sa 4 na mana at ito ang pinakamisteryoso pati na rin ang sinaunang isa. Walang sino man ang nakatanggap ng Heaven's Legacy Inheritance at ang inheritance ay lumitaw lamang isang beses bawat 10,000 taon. Ayon sa mga tala, ang paglitaw ng Heaven's Legacy Inheritance ay magiging sanhi ng pagbabago sa sitwasyon sa loob ng kontinente sa bawat pagkakataon. Pangalawa, ang pagkakakilanlan ng tao ay napakalakas. Kapag natapos mo na ang gawaing ito, ang taong iyon ay magkakaroon ng utang na loob sa iyo at makakatulong sa iyo ng malaki sa loob ng Canopy Great Country. Inihayag ni Taigan Master ang pangalawang gantimpala. Natahimik sandali si Zhao Feng bago sumang-ayon kay Taigan Master. Napakalaki ng tulong mula sa pagkakatiwalang ito. Tulad ng sinabi ni Taigan Master, ang blueprint ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Walang sino man ang maaaring tanggihan ito sa puntong ito lamang.
Tulad nito, nagkasundo sina Zhao Feng at Taigan Master. Tutulungan ni Zhao Feng si Taigan Master na bumuo ng armas. Pagkatapos, inayos ng duo ang Yin Shadow Cloak sa loob ng ilang araw at ang bagong Yin Shadow Cloak ay naging kompletong inheritance item muli. Isinuot ni Zhao Feng ang Yin Shadow Cloak at nagsimulang maglaho. Shua! Isang anino ang bumungad sa sulok ng silid, para bang si Zhao Feng ay naging multo. Hindi napigilan ni Taigan Master na mapabulalas. Ang inheritance item na ito ay talagang isang magandang likhang sining. Bukod sa invisibility at bilis, maaari din itong sumipsip ng bahagi ng kapangyarihan mula sa mga pag-atake. Kung ang paglilinang ng isang tao ay sapat na mataas, maaari pa silang lumikha ng Yin Shadow Doppelgangers. Yin Shadow Doppelgangers. Nagpakita si Zhao Feng ng isang kakaibang ekspresyon. Talagang karapat-dapat si Taigan Master na maging master ng panday na makakaalam ng mga nakatagong kapangyarihan ng mga inheritance item. King of Gods, Kabanata 268. Alagaan siya sandali. Ipinaliwanag ni Taigan Master. Ang Yin Shadow Doppelgangers ay hindi lang basta mga blur na after images. Maaari rin silang makagambala sa kaaway habang umaatake din. Mayroon itong hindi mabilang na mga gamit. Isang imahe ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Kapag siya ay umatake, maraming anino ng kanyang sarili na may parehong aksyon na tulad niya ang lilito at aatake sa kalaban. Siyempre, ang kapangyarihang ito ay nangangailangan ng isa upang maabot ang isang partikular na paglilinang ngunit anuman ang mangyari, ang layunin ni Zhao Feng ay natupad na. Matapos ayusin ang Yin Shadow Cloak, ang invisibility power ay tumaas ng husto, lalo na kapag siya ay hindi gumagalaw. Sa loob ng kadiliman, ang kapangyarihang ito ay magiging dobleng lakas. Kapag na-activate ni Zhao Feng ang invisibility effect, kahit na ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi siya makikita sa kadiliman ng hindi sinasadyang naghahanap. Para sa susunod na ilang araw, napagtanto ng mga tao ng City Lord na ang dalas ng pagbisita ni Zhao Feng sa Taigan Mountain ay tumataas. May mga pagkakataong hindi na bumalik si Zhao Feng ng ilang araw. Ang mga alingaw-ngaw ay nagsimulang kumalat sa publiko na kinuha ni Taigan Master si Zhao Feng bilang isang personal na disipulo, ngunit anuman ang katotohanan, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi simple. Magandang balita ito para sa pamilya Liu. Dahil sa City Lord, nagkaroon ng masamang relasyon si Taigan Master at ang pamilya Liu sa isa't isa. Ang Taigan Master ay may mataas na katayuan at nireranggo sa nangungunang 10 panday. Posibleng nasa nangungunang 5 pa siya. Ang mas mahalaga ay ang master na ito ay bali-balitang may koneksyon sa Iron Blood Religion. Noon pa man ay nais ng pamilyang Liu na magkaroon ng magandang relasyon kay Taigan Master ngunit walang gaanong pag-unlad. Gayunpaman, ngayong ang manugang ng City Lord ay minahal na ni Taigan Master. Ito ay isang magandang senyales. Tinawag pa ng Flooding Lake City si Zhao Feng. Fenger, kung magagawa mong maging pangunahing disipulo ng Taigan Master, malaking tulong ito para sa Flooding Lake Liu family. Ang Flooding Lake City Lord ay nagsalita na para bang siya ang ama ni Zhao Feng. Tahimik na tumanggi si Zhao Feng. Gustong-gusto ni Taigan Master na kunin siya bilang isang disipulo ngunit hindi obligado si Zhao Feng na gumugol ng masyadong maraming oras sa panday. Hindi niya nakalimutan ang kanyang mga utos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging abala si Zhao Feng. Siya ay mananatili sa Taigan Mountain at makikinig sa pangangaral ni Taigan Master. Tutulungan din ni Zhao Feng si Taigan Master na gumawa ng ilang armas, isa sa mga ito ay umabot pa sa spiritual na grado. Ang proseso ng paggawa ay maayos at ang pangunawa ni Zhao Feng sa pagpapanday ay bumuti sa 1,000 milya sa isang araw. Labis na nasiyahan si Taigan Master. Ang pag-unlad ni Zhao Feng ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lahat ng ito ay dahil sa gawaing sandata na ipinagkatiwala sa kanila. Samantala, 2 buwan na lang ang natitira bago ang petsa ng kasal ni na Zhao Feng at Liu Qingxen. Si Liu Qingxen, ang nasa pangalang magiging asawang ito ay hindi pinansin. Pagkatapos ng lahat, ginagamit ni Zhao Feng ang ideya ng pagbuo ng magandang relasyon kay Taigan Master para umalis at ito ay isang bagay na kahit ang City Lord ay suportado. Noong una, napigilan ito ni Liu Qingxen, ngunit habang papalapit ang petsa ng kanilang kasal, hindi na niya ito mapigilan.
Ang kasal ay isang napakahalagang bagay para sa mga kababaihan, ngunit hindi kailanman hinanap ni Zhao Feng si Liu Qingxen. Ano ang tingin sa akin ni Zhao Feng? Bahagyang na-stress si Liu Qingxen at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa tuwing nakikita niya si Zhao Feng. Matapos ang araw na itinakda ang petsa para sa kanilang kasal, ang imahe ni Zhao Feng sa puso ni Liu Qingxen ay nagsimulang magbago. Sa una, si Zhao Feng ay isang batang beast tamer na ang hitsura ay 108,000 tiklop na iba sa huwarang asawa ni Lin Qingxen. Ngunit pagkatapos, ang kabataang ito ay nabalot ng ambon at bawat pagsubok ay maghahayag ng bagong lakas at potensyal. Isang misteryosong bloodline ng mata, matinding husay sa pag-archery, pagpapaamo ng hayop, talento na nagpabuntong hininga kahit na ang mga masters ng panday. Ang pagtatanghal mula sa kabataang ito ay nakumpleto ng may kumpiyansa at katahimikan sa bawat oras. Ang bawat uri ng mga ilaw ay sumikat sa kanya. Sinong taong kaedad niya sa lugar ng Flooding Lake ang makakalaban niya? Kinailangang aminin ni Liu Qingxen na ito ay isang kabataang may potensyal, at nagsimula siyang malapitan ang imahe ng kanyang huwarang asawa. Ang pinakamahalaga ay siya ang nakatadhana sa buhay niya. Sa sandaling ito, kayang tanggapin ni Liu Qingxen ang magiging asawang ito, ngunit ang problema lang ay palaging abala si Zhao Feng at halos hindi siya pinansin. Sa wakas, sa araw na ito, ay dumating si Zhao Feng upang hanapin si Liu Qingxen. Nagpakawala ng hininga ang huli. Gaano man kahirap ang isang kabataan, mauunawaan pa rin nila ang katotohanan. Hindi siya makapaniwala na mababaliwala ng kalabang partido ang kanyang alindog. Qingxen, tutulungan ko si Taigan Master na gumawa ng isang item na spiritual grade at maaaring manatili sa Taigan Mountain ng 1 buwan. Dahil wala ang City Lord, pwede bang sabihin mo sa kanya? Agad na sinabi ni Zhao Feng sa kanya ang dahilan kung bakit siya bumisita at pagkatapos nito, umalis ka agad. 1 buwan. Natarante si Liu Qingxen. Pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa mga ulap at sa kailaliman. Ang lamig at kamangmangan ng kabataang ito ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Siyempre, siya ito. Kung ibang babae lang sana ay nasira na sila ngayon. Maghintay. Isang malutong na boses ang nagpatigil sa mga yapak ni Zhao Feng. Tumigil si Zhao Feng, mukhang naguguluhan kay Liu Qingxen. Sa puntong iyon ay nanlamig ang mga mata ni Liu Qingxen at sa wakas ay napagtanto ni Zhao Feng ang problema. Oh, teka. Nakalimutan ko ang isang mahalagang bagay. Ang mga iniisip ni Zhao Feng ay umiling. Mula nang itakda ang petsa ng kasal ay pinaplano na niya kung paano tumakas o tinutulungan si Taigan Master, kaya hindi pinapansin ang kanyang magiging asawa. Nag-aalala si Zhao Feng na may makitang mali si Liu Qingxen. Kung ang detalyeng ito ang dahilan kung bakit nabigo ang kanyang plano, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Alam kong abala ka nitong mga nakaraang araw pero tungkol sa kasal natin. Hindi alam ni Liu Qingxen kung ano ang sasabihin at medyo napahiya sa puso. Sa ilalim ng belo niya, namula ang mukha niya. Ito ay isang bagay na hindi nakikita ni Zhao Feng. Napagtanto na ng huli na ang kanyang kamangmangan ay maaaring nag-iwan ng kapintasan at nakabaluktot sa pag-iisip kung paano ito ayusin. Paano ko ito aayusin? Lumipad ang mga iniisip ni Zhao Feng. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagkalmayan ang puso ni Liu Qingxen. Paano ko siya patatagin? Tama iyan. Alagaan mo siya kahit saglit. Mabilis at nagmamadali ang pag-iisip ni Zhao Feng. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga relasyon, hindi niya masyadong naisip ang mga ito. Kung tutuusin, lumalaki pa rin siya, at gusto lang niyang mag-focus sa cultivation. Bukod pa riyan, ang pagsasanib ng espiritual na mata ng Diyos ay naging sanhi ng pagiging kalmado ng estado ng pag-iisip ni Zhao Feng at magkaroon ng ganap na malamig na ugali. Ang kailangan lang gawin ni Zhao Feng ay buksan ang kanyang God's spiritual eye. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang makakita sa pamamagitan ng laman kaya kahit gaano pa kapangit o kagandahan ang isang babae, sila ay kombinasyon pa rin ng buto, dugo at true force. Pagkatapos noon, naisip ni Zhao Feng kung paano niya dapat pangalagaan si Liu Qingxen. Qingxen, alam kong muntik ko nang makalimutan ang kasal natin sa nakaraan. Pasensya na.
Ang malamig na mga mata ni Zhao Feng ay biglang naging mainit at ang isang bahagyang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Napahinto si Liu Chengxen. Kailan nagbago ang ugali ng lalaking ito? Gayunpaman, kailangan niyang aminin ang katotohanan na pagkatapos masanay sa lamig ni Zhao Feng, bihirang makita ang mainit na ugali ni Zhao Feng. Sa kaibuturan ng aking puso, ang tanging nais kong gawin ay ang humanga sa iyong hitsura mula sa malayo, wala akong balak pakasalan ka. Hindi ko inaasahan na ganito kabait ang langit. Ang lahat ay parang dream come true. Si Zhao Feng ay patuloy na gumagawa ng mga kwento tungkol sa pagmamalasakit at ang kanyang mga aksyon ay puno ng habag. Sa pagtingin sa kabataang nauna sa kanya, hindi maiwasan ni Liu Chengxen na medyo magulat. Hindi niya akalain na ang walang alam na kabataang ito ay magkakaroon ng true love na ipagtatapat sa kanya. Habang nagsasalita si Zhao Feng ay binibigyang pansin din niya ang ekspresyon ni Liu Chengxen ngunit tila hindi nagbago ang huli. Hindi ba sapat ang pag-aalaga ko? Huminga ng malalim si Zhao Feng at humakbang palabas bago iniabot ang isang kamay upang pumulupot sa kanyang baywang. Ikaw. Hindi inaasahan ni Liu Chengxen na napakalakas ng loob ni Zhao Feng na ipinulupot ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Bulalas niya at likas na binuksan ang kanyang bloodline power. Gayunpaman, ang paggalaw ng kanyang bloodline power ay nag-activate sa bloodline ni Zhao Feng. Marahil ito ay dahil ang kapangyarihan ng bloodline ni Liu Chengxen ay nagbabanta, isang maliit na tipak ng malabong asol na liwanag ang lumitaw sa azure depth ng kanyang kaliwang mata. Agad-agad, naramdaman lang ni Liu Chengxen na nanginginig at nanlamig ang kanyang bloodline. Nagdagdag ng lakas si Zhao Feng sa kanyang kamay at marahang hinayla siya sa kanyang yakap. Dahil sa pagpigil ng bloodline power ay hindi makagalaw si Liu Chengxen at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang sarap talaga sa pakiramdam na yakapin ang katawan ng babae. Nag-isip si Zhao Feng, ngunit ang karamihan sa kanyang atensyon ay nakatuon pa rin sa ekspresyon ni Liu Chengxen. Ang kanyang ekspresyon ay may halong kahihiyan, galit, pag-aalaga at bahagyang kahinaan. Sa totoo lang, ang bloodline power ni Liu Chengxen ay na-freeze at nahihirapan siyang huminga. Siyempre pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Mukhang hindi pa rin sapat ang pag-aalaga ko. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at marahang hinalikan ang noo ni Liu Chengxen. Ikaw. Ang lakas ng loob mo. Si Liu Chengxen ay ganap na natigilan. Ang kahihiyan, galit, lahat ng uri ng emosyon ay umiikot sa kanyang ulo. Nang makitang hindi tama ang ekspresyon ni Liu Chengxen, agad na binitawan ni Zhao Feng ang batang babae na maaaring sirain ang mga bansa sa kanilang hitsura. Sa sandaling ito, bumuhos ang true force ni Liu Chengxen at lumitaw ang aura ng kalahating hakbang na true spirit realm. Hindi maganda. Sa wakas ay napagtanto ni Zhao Feng na sobra na ang kanyang pagmamalasakit. Ikaw. Walang hiya ka. May halong kahihiyan at galit ang boses ni Liu Chengxen ngunit tumigil siya bago niya makumplito ang kanyang pangungusap. Gusto niyang tawagin si Zhao Feng na isang walang hiyang bastos ngunit siya ang kanyang magiging asawa. Ang daliri na nakaturo kay Zhao Feng ay hindi alam kung outrage o hindi. Chengxen, wala akong masamang hangarin. Gusto lang kitang alagaan. Hindi nakaimik si Zhao Feng. Ayos lang ako. Si Liu Chengxen ay tumingin ng malalim sa kanya habang ang kanyang mga mata ay bumalik sa malinaw na tubig. Ang kabataang ito ang kanyang magiging asawa at mas malapit sa huwarang asawa sa kanyang isip. Dagdag pa, bilang kanyang magiging asawa, ang kanyang mga aksyon noon ay hindi masyadong overboard. Mabuti naman. Pupunta ako ngayon sa Taigan Mountain. Maaari mo bang sabihin sa City Lord? Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at bumalik sa dati niyang malamig na sarili at nawala siya. Wala na siya. Huminto si Liu Chengxen. Nagtatapat lang sa kanya ang lalaking ito sa kaniyakap at hinahalikan. Ngayon nawala siya na parang walang nangyari. Ano? Ang tingin niya sa akin. Sa pagtingin sa kabataang nawala sa madilim na kalangitan sa gabi, hindi alam ni Liu Chengxen kung ano ang sasabihin.